Noong unang panahon, may isang byuda na naninirahan kasama ang kanyang binatilyong anak na si Jack. Hindi tumutulong si Jack sa nanay niya dahil napakatamad niya. Ito ang dahilan kung bakit salat sila sa pera. Nay, meron ba diyang makakain? Gutom na ako. Sa bawat araw na lumilipas, pahirap sila ng pahirap hanggang sa dumating sa punto na kailangan nang ibenta ang kanilang baka dahil wala na silang maipakain dito. Inutusan ng nanay si Jack na dalhin ang baka sa palengke at ibenta ito sa pinakamagandang presyo para naman magkaroon sila ng pambili ng pagkain. Habang papunta sa palengke, may nakasalubong si Jack na kakaibang matandang lalaki. Tiningnan ng matanda ang baka at kinausap si Jack. Iho, kung ibibigay mo sa akin ang baka mo, bibigyan kita ng mahihiwagang bagay bilang kapalit. Tuwang-tuwa si Jack nang marinig ito. Inilabas ng matanda mula sa kanyang bulsa ang 5 buto o binhi. Beans? May magic ang mga buto na yan. Siyempre hindi naniwala si Jack nung una. Pero makulit ang matanda. Nakikita kong isa kang matalinong bata. Kunin mo at itanim itong mga mahiwagang binhi. Hindi ka magsisisi. Magtiwala ka sa akin. Napaniwala rin ng matanda si Jack. Kaya binigay niya ang baka bilang kapalit ng mga mahiwagang binhi. Masaya sa kanyang napagbentahan, tumakbo si Jack pa uwi. Nay, tignan mo tong nakuha ko. Nang makita si Jack na tumatakbo, akala ng kanyang ina na naibenta ang baka sa malaking halaga. Ngunit nang ipakita sa kanya ni Jack ang mga mahiwagang binhi, ikinagalit ito ng kanyang ina. Inihagis niya ang mga buto sa hardin at pinapasok si Jack sa kanyang silid. Diyan ka lang sa kwarto mo hanggang sasabihin kong pwede ka nang lumabas at hindi ka kakain ng hapunan ngayong gabi. Kinaumagahan, dumungaw si Jack sa labas at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang isang halaman na mabilis na lumalaki. Hindi ito isang puno o higanting bulaklak. Ito ay isang magic beanstalk. Mula sa bintana, tumalon si Jack sa higanting beanstalk. Namunyapit siya sa mga dahon at sa mga baging na nakapulupot dito. At inakyat niya ang beanstalk. Pagkaraan ng ilang sandali, narating niya ang isang kakaibang lugar kung saan ang lahat ay talagang malalaki. Nakita niya ang isang landas na puno ng bulaklak at isang napakalaking bahay sa dulo nito. Pinuntahan ni Jack ang bahay at kumatok sa pinto. Pinagbuksan siya ng isang babaeng higante. Itatanong ko po sa kung may makakain kayo dyan. Oo, meron naman. Pero dapat kang umalis bago makabalik ang asawa ko dahil paborito niyang kainin ang maliliit na bata na tulad mo. Medyo natakot si Jack pero nagugutom na din siya. Nang dudulog na siya sa hapagkainan, nakarinig siya ng tao sa labas na may malalim na boses. La 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 la, may naamoy akong bata. Hilaw o luto okay sa'kin, tiyak na masarap kainin. Tinawag ng babae si Jack. Magtago ka sa pugon. Ngayon na, dali. Mabilis na nagtago si Jack. Pumasok ang higante sa kusina na sumisinghot-singhot. Nakakamoy ako ng bata. Anong pinagsasabi mo, mahal ko? Baka naman ang naaamoy mo ay yung karne na binigay ko sa mga pusa kahapon. Nang makapagtanghalian, sinimulang bilangin ng higante ang kanyang ginto. Maya-maya,
napagod siya sa pagbibilang ng ginto at nakatulog. Lumabas si Jack mula sa pugon at kinuha ang isang sako ng ginto. Pagbalik niya sa beanstalk, hinulog niya ang sako at bumaba siya sa mga baging ng beanstalk. Pagdating niya sa baba, kinuha niya ang sako ng ginto at agad na umuwi ng bahay. Tuwang-tuwa ang nanay ni Jack nang makita ang ginto. Mula sa araw na yon, hindi na sila maghihirap o magugutom pa. Ngunit makalipas ang ilang buwan, naubos ang lahat ng ginto. Kaya naisipan ni Jack na umakyat uli sa beanstalk at bumalik sa bahay ng mga higante. Ngunit sa pagkakataong ito, ang babaeng higante ay medyo nanghihinala na sa kanya. Hoy, nung huling nandito ka, nawalan kami ng isang supot ng ginto. Pero naawa pa rin siya sa bata, kaya pinapasok niya. Hindi nagtagal, umuwi ang higante. La 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 la. May naamoy akong bata. Hilaw o luto, okay sa akin. Tiyak na masarap kainin. Nang marinig ang kanta ng higante, nagtago uli si Jack sa pugon. Matapos kumain, pinakuha ng higante sa kanyang asawa ang alagang manok. Pagkatapos ay inutusan ng higante ang manok na mangitlog. Namangha si Jack na ang nilabas ng manok ay gintong itlog. Nang pumasok ang higante sa kwarto upang magpahinga, lumabas si Jack, kinuha ang manok, at nagmamadaling bumaba ng beanstalk. Salamat sa gininto ang mga itlog ng manok, yumaman uli si Jack at ang kanyang ina. Ngunit makalipas ang ilang panahon, naisipan ni Jack na subukang muli ang kapalaran, kaya umakyat siya uli. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa bahay nang hindi nakita ng babaeng higante. Nagtago siya sa kalderong tanso. Ilang sandali pa, dumating ang higante. La 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 la. May naamoy akong bata. Hilaw o luto, okay sa akin. Tiyak na masarap kainin. Ngayon ay nais na ng asawang higante na mahuli si Jack. Kung may bata dito, malamang nandun siya sa pugon. Alam ito ni Jack, kaya syempre, iba ang pinagtaguan niya. Determinado ang mag-asawang higante na makita ang bata. Naghanap sila sa buong bahay, pero hindi nila siya mahanap. Matapos kumain, pinatong ng higante sa mesa ang isang gintong alpa at nag-utos siya ng tugtog. Tumugtog ang alpa ng pampaantok na musika at nakatulog ang higante. Gustong makuha ni Jack ang alpa. Pero upang magawa ito, kailangan niyang umakyat sa tuhod ng higanteng natutulog, tumalon sa mesa at kunin ang alpa. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Tulong! Sumigaw ang alpa. Tumalon si Jack mula sa mesa. Pasa ng alpa sa kanyang likuran. Nagising ang higante at hinabol siya. Nagmamadaling bumaba ng beanstalk si Jack dahil kasunod niya ang higante. Nang malapit na siya sa bahay, tinawag ni Jack ang kanyang ina. Nay, bilis! Kumuha ka ng palakol! Buong lakas na pinagtataga nila ang beanstalk. Sa wakas ay natumba ang beanstalk at malakas na lumagapak ang higante sa lupa. Ligtas na sila sa higante. Ay, salamat. Ligtas na tayo.
Labis na pinagsisihan ni Jack ang mga bagay na nagawa niya dahil muntik na siyang mamatay sanhi ng kasakiman. Pinangako niya sa kanyang nanay na hindi na siya magnanakaw kailanman o kanino man at magsisikap na talaga siya mula ngayon. Simula nun, hindi na naghirap si Jack at ang kanyang ina. Oo, nakakatulong ang manok na nangingitlog ng ginto, pero nagsusumikap na rin si Jack sa pagtatrabaho.